Nag-activate na naman yung ano, TEP. Sasawa na ako sa activate TEP na yan TEP, ang tawag nun, TEP protection. Tapos ang kagandahan sa kanya, hindi mo siya pwede basta ita-thumb mark, thumb opening. Kailangan code. Ganun. Bakit hindi siya consistent? Minsan gagana, minsan hindi. At least malapit pa lang ako nag-activate na. Okay, focus tayo sa pagdadrive. Alam niyo kung anong malakas makapagpabata ng katawan, ng mukha, ng lahat? Exercise. Yung papawisan ka, yung iikot yung dugo mo, pabata. Tsaka makapagpasaya. Ganun. Pahaba ng buhay lahat. So exercise is king. Syempre diet. Pansin ko kapag yung batak ako sa exercise, mas disiplinado ako sa diet. Kasi lalo na yung pag ang focus ko abs, ganun. Talagang halos yun lang ang core na ginagawa ko maghapon. Abs lang, puro abs. Mas didisiplinahan mo yung sarili mo sa kinakain mo. Kasi ang hirap mo, yung laki ng hirap mo sa pagpapaliit ng tiyan Cardio, lahat ng workout pang tiyan. Tapos lalamon ka lang ng ng only rice. Wow. Kaya nga wag daw ganito, wag ganito. Wag ganito yung mentality, sasabihin mo. Pwede na ako mag-only rice, nag-workout naman ako. Wag daw ganon. Dapat ganito. Hindi ako mag-only rice, naghihirap ako mag-workout, tapos only rice lang ako ng ganon. Yon, ganon daw dapat. Which is ganon naging attitude ko nung na-achieve ko yung flat abs ko. Hindi lang siya flat abs talagang lumabas yung guhit yon, nasa call center ako, nakakatulog ako sa noon sa gym na nakaupo. Sobrang pagod. Siyempre straight ka pang gabi, from shift na 8 hours. Baliw. Baliw ba to? Oo, baliw. From shift na 8 hours, diretso ako dun sa hotel. Yung gym kasi dun sa tapat ng namin, ng office namin sa Eastwood, may hotel, Richmond Hotel. Kaano ng office namin yon, Kakuntsaba. Parang kapag doon ka mag-workout at doon ka sa Concentrix, may Concentrix pa na ngayon, wala na, may discount ka. So doon ako nag-workout, tatawid lang ako sa elevator, ganyan. Sa araw-araw na ginagawa ko, biro mo, uwian ko alas 7. So darating ako ng mga 7:15, 7:20, ganyan. Hanggang alas 3 ako noon, maghapon. Tapos pagkatapos ko mag-workout, hindi pa ako uuwi noon, mamamalengke pa ako. So ilang oras na lang tulog ko. Kasi namamalengke ako dahil yung kinakain ko, ako mismo nagluluto. Luluto ko pa ng tanghalian ko, hapon, halos hapunan na nga lang yun. Tapos baon ko, luto ko rin yun. Sobrang disiplina para mapalitan mo yung tiyan mo na may bukol-bukol, may abs. So matagal kasi yung namin, Palawan namin, parang ilang months to go pa. Malaylay pa may ilang buwan pa summer yun So tipong November, September pa lang in-announce na. Tapos parang mga February yung summer na ba, February?
Sa ganun ang layo, September, October, November, December, January, 5 months. Meron akong 5 months para mag-prepare, ganun. Tapos yung mahusay ko na personal, hindi ko personal instructor, pero yung personal instructor doon sa gym, eh medyo katropa ko, eh syempre lagi lang kami dalawa tao doon eh. Wala naman nagwo-workout doon sa hotel. Ano yung tuktok ng hotel, Richmond Hotel, may gym doon. Tsaka may pool. Pag nag-member ka, libre ka na rin sa pool. Maganda yung pool nila, aesthetic. Tapos so yun nga, ayan natin to, ayan na to. Ayan na nga tayo magkwentuhan. Bubunggo pa ako. Napakakamote tayo pag nagkataon. Hiwagang kamote. May ano kasi rito, pag kumaliwa ako dito, ang tawag sa ganun yung Karen. Sa Tagalog, coops. May coops kasi dyan eh. Nagbibigay ng leksyon. Ingit lang sila eh. Sarap ng ano, dire-diretso na 2 wheels. Iilawan ka, sasalubungin ka. Kahit solo niya yung kabilang kalsada, talagang sasadyain ka, diba? Kups lang. Bubusinahan ka. Kulang na lang, buksan bintana, mambulyawang ka eh, no? Hindi ka naman ino-occupy yung buong ano, other road, other lane. Tsaka 2 wheels lang ako, konti lang naman na-occupy ko kung sakali man eh. Kung sakali man may cops lang talaga na kala mo kung sinong disciplinarian ng public. Tayo. Si teacher pinabili ko na rin siya ng ng gloves. Kaya kung bibili kayo ng gloves sa mga nagmo-motor o balak magmotor, ang bibili niyo yung may slider. Yung palm of heel yan ganyan Ay, kita ba? Basta may merong madulas at matigas na plastic o bakal or stainless doon sa paanan ng palad, sa kanto ng palad sa ibaba. Yun yung naitutukod mo kapag yung tutumba ka. Tapos yun yung kumakaskas kapag sumadsad ka, sumubsob, kumaskas, patagilid, padapa. Minsan pati haya, yung pa rin natutukod mo. Ganun. So, kapag walang ganon, segundo lang yung leather gloves mo. Kahit leather pa yan. Whereas pag may slider, ayan kanan tayo. Whereas pag may slider, dudulas lang siya. Kaya nga slider dudulas lang. Hindi kakainin yung guantes mo. Kasi kung kinain yung guantes mo, may slide ka sa asfalto, useless yung gloves mo. Tuklap pa rin yung palad mo. Tsura nyo. Yan, plastic na yan. Aba, nakalusot siya dito. Ang galing niya. Try natin. Yee, pwede nga. Hindi na lang. 34. Kaya mo yan, bro. Kaya mo yan. See? Tayo. Ito ba yung matanda na nang aaway nung nakaraan? May matanda rito putek, naka-right signal ako. May matanda rito nang aaway. Hindi yata ito. Mukhang tame to nakaraan wild May bit-bit na bato tapos nagwawala. Siyempre yung mga nakakotse o kahit nakamotor, mag-aano doon, mga tawag nun, mapapraning. Baka sa'yo ipukpok sa motor mo o saan man, di ba? Sa kotse, windshield mo sa kotse mo.
Wawala siya, may kaaway. Sino man hindi ko maintindihan yung mga sinasabi. Hindi ako nakapokus sa sinasabi, nakapokus ako sa stoplight eh. Baka biglang mag-go eh. Yan oh, ang laki oh. Yan mo yan. Yan mo yan. Dali na lang humataw mamaya. Kung hahataw man tayo. Meron kami chow chow na isa pa na malaki na, 1 year old na nung siyempre malaki na yun, di ba? 7 years old yung kung sa tao. 1 year old na nung pinaalagaan sa akin kay kuya yon sa sa anak ko kasi nung lumipat sila hindi pwede doon sa nilipatan nila yung aso kaya wala siyang choice, pinalagaan sa amin. Isa pa malapit-lapit siya sa amin eh, so minsan-minsan pag may time pwede siyang dumalaw. Pinaamo ko na ilang araw, ilang araw din yun bago umamo sa akin. Hindi pala basta-basta magpaamo ng aso pag may malaki na, kumaga sa tao may isip na. Nakakanin ko yon. Tsaka doon siya sa kulungan kasi pinagtutulungan siya nung ibang aso eh. Parang feeling nila intruder. So nilagay ko siya sa kulungan para meron siyang taguan. Para safe siya. Ngayon minsan maingay siya. Tapos tatahimik lang pag nakawala. So ginawa ko, nilagyan ko ng kalso yung gate ng bahay niya. Pag gusto niyang dumumi, o lalabas siya. Tapos pag hinabol siya, pwede siyang bumalik doon, which is ganun ginagawa niya. So yun ang naging solution ko. Tapos after a week, may umamo rin sa akin sa wakas. Ang hirap niyang paamuhin ng alam niyo yung yung nakatingin lang sa'yo, hindi gumagalaw, yung pag lumalakad-lakad ka, mata lang, o lumalapit ka, lumalayo ka, mata lang yung gumagalaw sa kanya. Parang handang-handa kang sakmalin. Ganon. Di bali na yung nanggigir eh. Gumaganon. Di bali na yung, alam mo, galit eh. Pero yung mata lang yung gumagalaw, hindi mo alam kung galit o hindi. Baka mamaya hipuin mo, bigla kang sakmalin. Ganon siya. Ang tagal niyang ganon. Gusto ko yung gumagalaw yung buntot, tapos yung mukha niya masaya. Kahit aso yan, alam mo kung nakangiti eh. So alam ko kung pwede ko siyang lapitan o hindi. So ito ka while yung talagang malayo pa lang ako, gumagalaw ng buntot, okay na to. Tapos dumadamba na sa akin, okay na to. Pero noon malayo pa lang, nanggigir na, wala. Diyan ka muna, pakakanin muna kita ng pakakanin ilang beses. Tsaka I make sure na tuwing lalapit ako, may inaabot ako. Para yung mentality niya, uy, may pagkain na naman ako, dito na si bossing. Nung bago kasi yan, sa bahay, nung bagong dating, sinakaisa, lalamove with animal, parang ganon, lalamove pet, parang ganon. Naka-pampers. Nagpapahawak naman sa akin. Sinubukan ko tanggal yung pampers, sinakmal ako. Ako medyo ingat ako pag ganyan eh. Kahit gumagalaw pa buntot niyan, ingat ako. Napatalon ako nasa hagdan siya, nasa baba siya, ako sa steps ng hagdan. Napatalon ako, muntikan na ako masakmal. Alam niyo pag maliit pa, medyo matulis pa ipin yan eh. Kahit hindi madiin, pwede kang mabaon na ng pangal, di mo problema ka pa ngayon. So bigayan ng card, supposedly alas 3 ko siya susundo daw ako aalis. Biglang sinabi niya na-adjust daw yung oras. So alis tayo ngayon. So time check 2:37. Bigla ko siyang susunduin ngayon. Mag-alas 3 na rin naman pala eh. And today is Friday.
Hindi na ako mag-edit-edit. Nagsasawa na ako kaka-edit. Kasi yung mga in-edit ko hindi nagwo-workout eh. Hindi yata kaya na memory ng phone ko, ewan ko. Hindi niya nare-restore yung tawag nun, yung raw footage. Di ba rin, iba-ibahin na lang natin ang title. So, tsaka ang hirap din mag-isip ng title dahil sa isang upuan ko kahit kung ano-ano ang mga topic natin. Oy, meron akong weirdo na video na napanood kanina. Ganito daw 'yon. Yung Freemason daw, entry level daw yan ng Satanism. Wow. Kasi nung pinanood ko yan sa History Channel, para maging member ka daw niyan, maritual. May mga ritual na na magtataka ka bakit may mga dugo-dugo, may mga ganon-ganon, may mga maritual. Ako, naging member na rin ako ng fraternity sa college eh. Pinaka-ritual lang naman yung patakang ka ng kandila, paddle ka ng ilang ba yan, 90 na 100, ganyan. Yung mga, yun lang naman, bubugbugin ka, ganyan. Subsub yung mukha mo sa inodorong madumi. Pero parang optional yan eh. Mamindumi. Kadiri yung CR doon sa Mapua, putik. Malayo pa lang, alam mo na CR. Inodoro doon, may mga hindi binubuhusan, kadiri talaga. Kaya sabi doon, optional. Hindi ako sumali. Merong isa na sumubok, siya yung nabigyan ng award. Feeling ko, yung yung pumasok sa CR na yon, congratulate lang. Congratulations for your loyalty. Kasi yung award nung nag-iisang putik, yung award nung nag-iisang pumasok dun sa loob ng CR is loyalty award eh. Nag-iisa. So sa tingin ko, yun lang yun. Testing lang yun, testing. Tapos kung may pagka-military training namin, yung gagapang ka ng nakatali yung kamay. Actually, hindi nga nakatali. Kamay sa likod. Tutulok mo yung benching ko ng baba mo. Buti yan, dungis namin doon, di ba? Pinagbaon kami ng pamalit. Layo. Mula, quadrangle hanggang pantry. Ganun. Kuskusin, sugat-sugat yung baba mo na. Wala naman nagbabantay. So, pwede ka mag-cheat. Ako hindi ako nag-cheat eh. Sabi ko, doable naman to. Bakit? Mukha ka lang syonga, di ba? Sa loob ng campus na gagano. Siguro mga tao, lalo na yung mga senior doon, sanay na sa ginagawa namin. Baka hindi lang isang beses lang nakita mga senior na. Isa pa yung mga senior doon, yung mga normal doon, kasi ang engineering 5 years. Ang umabot, pag gumraduate ka daw ng 5 years, abnormal ka, puta na, sasabihin nila, henyo, gaganon din ka daw. Usually daw, ang common doon, 7. Yung 5, kukunin mo ng 7. Looking back, I think, ang ibig nilang sabihin doon is hindi ka nagpo-full load. Para ma-master mo ng gusto yung aral. Kasi pag full load mo, talaga makukurta utak mo eh. Well, unless na henyo ka nga, kaya nga, pag na-perfect mo ng 5 years yun, parang ang tingin sa'yo, henyo na eh. Gano'n, asang henyo to, na-perfect yung full load ng gano'n. Well, yun lang naman ang usapan doon sa loob ng campus. Going back doon sa Satanism, parang kung magjo-join ka ng Satanism at galing ka ng Freemason,
Aba, kumbaga sa ano kumbaga sa military, graduate ka na ng college ng CMT na may rango ka. Cadet first lieutenant ka na o may rango ka kagad, parang ganun daw. Well, daw lang naman. Alay ba natin? Mga conspiracy theories lang naman yung mga yun. Focus tayo dito sa paliko. Left signal. Pinagbabawal na technique. Isa pa. Kaya mo yan. See? No, ipitin ha. Ito delicates to Sakto ka sa lubak dito Yan sapol mo lahat. Kain mo lahat ng lubak sabay traffic. Traffic pala talaga. At 2:44 PM on a Friday. Friday. Ano ba petsang? Sweldo. Sweldo na, Friday pa. 17, 17 ngayon Kaso sweldo lang. Yan, yung ako bumuntot sa ganyang truck na yan. Nagbabawal na technique kaya tayo. Try natin. Nagbabawal. Shit. Sarado rin. Nagbabawal na technique. Kasi baka may left turn dun sa unahan Try kong tiyagain Mga ganyan trucks, kaliwa ko. Naku. Yung driver niyan kailangan tumayo para makakita ka. Kung lulusot ka sa harap niyan ng malapitan, kailangan malayo. Dahil matagal-tagal din ako nag-escort sa mga truck Pag sinabing escort, angkas ka. Angkas ako ng ganyan truck. Minsan napapatayo ako kasi titingnan ko kung nakatawid na yung tumatawid sa harap o hindi para sabihan ko yung driver kung sakali. Puta, hindi ko maatim yun yung may masagasaan siya na angkas ako dahil di ko na warningan yung driver. So far wala naman kami na disgrasya. Ang delikado kasi doon yung halimbawa naka-stop, so tawiran yung mga tao. Merong tawiran, takdang tawiran, pero dahil nga sa traffic, yung meron hindi tumatawid sa takdang tawiran. So pag yung truck namin natapat doon sa hindi takdang tawiran at may tumawid, o di kailangan maantabayan mo yung tumatawid na yung kung nakalusot na ba o hindi bago kayo umabante.
Yun. Tayo. Whee! Nakauno lang tayo. Kasama ko si teacher, hindi ko palaging ino-open yung yung tungkol doon sa collectibles ko. Kasi unang-una, marami na siyang problema sa sarili niya. Pangalawa, may pera din kasi siya doon. So saka kahit nasa bahay kami, every time na o-open ko tungkol doon, talagang nagliliyab yung ulo niya pag ginawa ko yun, umaandar kami, angkas ko siya, edi na out of focus na kami, di ba? Kaya hindi ko yun ino-open nung umaandar kami. Ako, kung gusto ko magkaroon ng instant jowa-jowaan, balik ako call center, although ayoko. Balik ako call center, hindi mahirap magkaroon. Kahit sa edad ko na to, tawag nga sa akin, daddy. Daddy, kain tayo, daddy. Kasi pag sa call center ka, halimbawa, trainee pa lang trainee ka. Iano ka, ilulugar kayo sa isang classroom na iilan lang kayo. Tapos syempre makaka-close mo yung sino katabi mo, 'di ba? Pag namili ka ng katabi mo at hindi naman repulsive sa'yo, yun lagi mong kasabay mo sa break, sabay mo sa minsan uwian o pagsweldo, weekend o may event, yun. Madali magkakaroon ng ka-close. Pero syempre, konsensya mo na yun. Kaya ako, honest ako kay teacher Nakukwento ko yung mga ginagawa ko Yun ang sikreto ng aming longevity. Ang taon na kami? 29. Pan 30 na pala namin to pag umabot kami ng December. 30 years na namin.